Dumako tayo kay BP Sara. Ito, lagi po nating ibinablog to, mga kababayan. Ha? Lagi po nating nasasabi to, mga bossing. No? Nasabi, pinapatakbo po ni Kent Sniper si Boss Mike Cervera, Senator Bato. Boss Mike, Senator Bato, naihi yan sa pantalon niya pag marinig niya ang ICC. Hinahanap ni Kent Sniper si Boss Mike. Ay, suportahan niyo po ha, yung channel ni Boss Mike Cervera. Malapit na pong mag 200,000 yun, mga kababayan. Mabait po yung tao na yun. Kaso, ayaw po akong pautangin. Nangungutang ako, ayaw akong pautangin, mga bossing. No? Pero, sabi, libre na lang kita. Louis Vuitton. Galante po yan. Pero pag utang, ayaw. De joke lang. O basta, suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike Cervera, mga kababayan. Dumako tayo dito. Ito lagi natin nabablog to, mga kababayan, mga bossing. No? Lagi po nating nabablog to. Na yung kampo ng vice-presidente, yung kampo ng mga Duterte, napakahilig po niyan, no, na magbintang. Kagaya na lang ho, mga kababayan. Yung si ano pangalan no, si Balugbog, yung kahapon. Hoy, wala asa ng sagot diyan sa PhilHealth, no? Kinurap nila yung PhilHealth. Okay lang po sa kanila magsalita ng mga ganon kahit hindi po nila alam kung ano ang ibig sabihin at hindi nila alam kung ano yung patunay na talagang may kinurap. Yung tipo bang bintang portion, laging bintang ng bintang na lang ho. Mga boss. O eto po, napansin na din pala ng ibang mga political analyst. Panay bintang, walang ebidensya. O eto mga bossing niya kung sino si Pian, ang dami niyang banat, no, sa House, sa Speaker, sa First Lady. At hindi niya alam ba't ngayon niya sinabi. Ibig sabihin, complicit siya. Kung sakali totoo, complicit ka, bakit ngayon mo lang sinabi? No? Aha. No, bakit ngayon lang daw sinabi? Ibig sabihin, nung nangyayari yun, ikaw ay bahagi. Yun nga naman, tama, di ba? Kumbaga tahimik ka hinahayaan mo lang sila Kung nakita mo talaga yon, kung alam mo talaga yon, vice-presidente, dapat pa lang doon pa lang nagsalita ka na. Noon pa lang, sinumbong mo na sa sambayan ng Pilipino. Wala. Ngayon lang, ang tagal ng panahon nung ginawa, nung sinabi. Tapos hindi siya nakipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, ang nakikita ko dito, mga bossing, yung mga pinagsasabi po ng vice-presidente, no? Panakipbutas niya na lang po ito Panakipbutas niya na lang po ito, mga kababayan, kasi nga, nasusukol sila. Hindi nila maipaliwanag yung gustong ipagpaliwanag sa kanila. Wala. Sabi ni Ma'am Liberty Torino, parang bata si Sara, immature Sara. Biruin mo naman, imbis na sayangin o ubusin yung oras niya pagpunta sa Kongreso para sagutin lahat, ay hindi, press conference ang gagawin. Imbis na pumunta sa NBI para sagutin yung mga pagbabanta niya, ay hindi, no? Keso daw late na nilang nalaman na nag-cancel pala. Ang dami yung mga alibay, mga bossing. Bukod sa alibay, yung mga pagbibintang ho nila sa ating presidente, sa First Lady, kay Martin Romualdez, pang-cover up na lang po nila yan. Para hindi mapokus sa kanya yung atensyon. Kasi talagang wala na, parang imbudo na ho ang vice-presidente, mga kababayan. Yung imbudo, tapos sa ilalim may takip, walang lalabasan, corner na ho. No? Kaya ang gagawin niya, idadivert niya sa iba yung usapin. Magbibintang. Yun na nga po ang sinabi ni dating Senador Trillanes. Alam mo yung si Duterte, kapag kung ano yung ginagawa niya, ibibintang niya dun sa ibang tao. Nakikita na naman ho natin, mga kababayan, dati ho pinagbintangan ng dating Pangulong Duterte. Si dating Senador Trillanes na ibinenta daw po ang West Philippine Sea. Pero kung i-analisa ho, mga kababayan, yung mga pangyayari ngayon o nung panahon nang sila ay nanunungkulan, mukha po sila yung naging asu-asuhan po ng China. Di ba? Ngayon, ganun din yung ginagawa ni BP Sara. Tinatanong, ano ang paliwanag mo diyan sa envelope? Aba,
Biglang ang bintang kay Lisa Marcos daw po o sa First Lady. Yung envelope, mga kababayan. Akalain mo yun? Nung ganong klaseng krimen. Ikalawa, Ina, kung sinagot niya lahat ng tanong ng Kongreso tungkol sa kanyang intelligence at saka confidential fund. Tapos na yan. Baka hanggang ngayon po si Mark Ramos nakasuporta kay Vice Presidente. No? Baka hanggang ngayon nahihilo ko na magdesisyon kung sino talaga ang susuportahan ko. Wala eh. Yung paliwanag ko, mga bossing, wala. No? Pilit nilang parang parang pinapalayo lalo yung mga sitwasyon at yung mga sagot. No? Meron tanong, yes or no ang sagot. Pupunta pa doon sa malayo para lang iligaw yung tanong. Makikita nyo po, mga kababayan, na talagang hindi nila masagot yung mga katanungan. Kung lahat yan, nirekta yung sagot, tapos nakita natin, ang Vice Presidente nagsasabi ng totoo. Kaya pala 250,000 per night ay dahil buong siguro 100 katao yung nagtatago doon o yung nagmamanman doon sa mga NPA, ganito, ganyan. Kung may explanation po yun, isa-isa, mga kababayan, baka pati ho kayo nakasuporta pa dito eh. No? Pero nga po, kitang-kita ho kasi, mga bossing, na wala. Na hindi nila kayang sagutin. Ang tanging maisasagot lang ho nila, mga kababayan, pinupolitika sila. Ganun na po yun. No? Biruin mo, Mary Grace Piatos, itatanong mo. Sasagot sa iyo, pinupolitika kami yan. Ang itatanong sa iyo, itatanong sa kanila, yung envelope po, madam, pinupolitika lang kami yan, pamumulitika lang. Puro ganun ho, di ba, si Rocansaki, di kaya walang utak. Si BP, Sayad, kaya nang hihingi ng tanong. Isa pa ho yan, no? Natatawa ho ang sambayan ng Pilipino. Iimbestigahan, tapos hihingi sila ng advance question. Di ho ba, mga boss? Kung sinagot niya kung sino si Piatos at saka si Villamin, kung sinagot niya yung notice of disallowance ng COA doon sa hearing, baka mas naging credible siya na critic ng gobyerno. Ayan. Wala ho kasing sinasagot, mga kababayan. Para pong yung mga DDS din nila na nagpupunta dito. No? Yung PhilHealth, bakit ganito, ganyan? Hanapan mong ebidensya, walang ipapakita. Okay na yun. Tanungin mo. Tanungin mo yung tungkol sa kanila. Kapag ka nasusukol, wala na, hindi na magko-comment. Di ho ba, mga kababayan? Magagaling po itong mga DDS na ito kapag kayong bintangan lang. Pero kapag ka sinabi mong labasan na ng ebidensya, wala na po. Wala nang ipapakitang ebidensya. Ibang topic naman po ang gagawin nila, mga bossing. Pero dahil hindi mo sinagot yun, tainted ka mismo. Binabago mo yung kwento eh. Di ba? Correct. At saka ho, mga kababayan, kung talagang sinasabi nila na malakas sa 2028 si BP Sara sa pagka-presidente, mga bossing, mas lalo pong lalakas yan kapag ka po nasagot lahat ng mga katanungan. Kagaya ko po, no? Ngayon, hindi na ako sumusuporta sa kanila. Bumaklas na ako na suporta sa kanila. Bakit? Yung mga katanungan na dapat nating marinig, mga bossing, wala. Ayaw pong ipaalam. So, ayoko na. No? Ayoko na. Yung mga dapat na pagdinig, harapin nila, ayaw nilang harapin. Ayoko na lalo. Diba? Pero kung ang Mark Ramos makarinig nung mga dahilan o nung mga reason ni BP Sara o nung mga paliwanag ng ating Vice Presidente doon sa mga perang nawala o yung discrepancy, mga bossing, ay nako, baka pag nagandahan ako sa sagot ng Vice Presidente, baka ipinagtatanggol ko pa siya dito. Di ho ba, mga bossing? Ganun lang pong kasimple yun. Baka lalo pa silang lumakas sa 2028 election. Pero dahil nga po, doon sa puro bintang lang, puro paninira, puro pamumulitika ng Vice Presidente, ayun, patuloy po ang pagbulusok ng kandidatura ng Vice Presidente. Kung sinagot mo itong lahat ng ito ng maayos, wala namang anomalya, edi yung gobyerno ngayon
ang nalagay yung likod sa pader. Sila Tama po yan, mga kababayan. Malamang po ang gobyerno ngayon, ang sinasabihan natin, puro pamumulitika naman tong mga ito. No? Etong Quadcom, puro pamumulitika naman ito. Tingnan mo, nasasagot ni VP Sara yung kanilang mga tanong. Naghahanap lang sila ng kamalihan sa ating Vice Presidente. Kaso mga boss, diretsuhan, walang sagutan ho. Pumunta doon isang beses sa Kongreso, nagmando lang po. Nagpakasiga-siga ho doon, mga kababayan. Bakit? Vice Presidente ako no? Under ko kayo. Siguro ganun ang iniisip ng ating Vice Presidente. Nalungkot ho ako, mga bossing, nung nandoon no? Talagang makita mo, nagsiga-sigaan, talagang kailangan siya yung masunod. Ano ho, talagang ipipilit niya. May sinabi daw si Chua na, may sinabi ka, narinig ko, ganito, ganyan. Wala naman daw sinabi si Chua. Nalungkot ako noon, mga kababayan, kasi talagang ganun ang tingin nila na sila ay Vice Presidente, may kapangyarihan sila para gumanon ng gumanon. No? Tuloy. ngayon na magiging defensive. Pero dahil printed mismo, paano ka naging good messenger? Diba? Paano ka naging credible messenger nung mga sinasabi mo? Yun yung ikalawa niyang problema. Yung una, ngayon mo lang sinabi. Yan. Ibig sabihin, complete. Ibig sabihin, kasali siya doon. Di ba? Kung may binibintang siya, mga kababayan, na nangyari po dati pa, bakit ngayon mo lang sinabi? Baka kasali ka dati. Yun po yung gustong puntuhin ni Llamas, mga kababayan. Bakit mo ngayon lang sinabi? Kasi naiipit na ako doon sa mga question Naiipit na ako doon sa mga pagbabanta ko sa Pangulo Kaya mag-iimbento ako nung mga ibibintang sa kanila. Di ho ba, mga bossing? Ganun lang ho yun. Anyway,